Magandang araw po sa inyo mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Pinakahangad po namin na kayo kasama ng inyong buong sambahayan ay nasa isang maayos na kalagayan. Ako po si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Sa pagkakataong ito ay inaanyayahan po namin kayo, samahan nyo kami sa may kalahating oras ng palatuntunang ito. Nawa po ay makatulong ang ginagawa naming mga paglalahad ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Cardona sa Distrito Eklesyastiko ng Rizal East. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Jocelyn Amargo. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Jocelyn Amargo na isang diakonesa sa lokal ng Cardona, distrito ng Rizal East. Ang aking pong asawa ay si Rolando Amargo na namayapa na at ako po ay may 4 na anak. Ang dati ko pong relihiyon ay Katoliko. Nung pong ako'y Katoliko, sumasamba po ako diyan sa may Kapalongga, doon po sa mga pabasa, sumasama po ako sa Flores de Mayo, sa mga piyestahan. Regular po ako nagsisimba tuwing linggo. Ay bilang po Katoliko, siyempre po, yun ay pag ako'y nananalangin, pag ako'y sumisimba, ang alam ko po, doon ko makukuha yung mga hinahangad ko sa buhay bilang isang Katoliko. Inaakala ko po na pag ako'y nagsisimba, ay makalulugod sa Panginoon Diyos. Ang alam ko po ay ibubunga noon ay ang kaligtasan ko. Na bago po ang aking pananampalataya, simula po nung ako'y makapakinig ng doktrina. Mayroon po kasing isang may tungkulin na may-ari ng karindere sa Lucena City na nag-anyaya po sa akin. Na sabi niya sa akin, aanyayahan kita. Saan po? Sa Iglesia ni Cristo para makinig ng doktrina. Ano po ba yung doktrina? Ay yung mga aral ng Panginoon Diyos. Ano pong mga aral ng Panginoon Diyos? Ayun ang niya nakaano sa Biblia. Ay sige po. Nung una po kasi ako'y tumatanggi. Pero siyempre po, sa kapipilit ng isang may tungkulin kasi po diakonesa iyon, pumayag na po ako. Naglakad nga po kami sa madidilim na lugar bago namin maratingin ako ng doktrina, siguro mga alas 7 ng gabi. Eh di naroon po, nakikinig po ako sa kanila. Pero siyempre po, bilang Katoliko, hindi pa po ganun kaano ang aking isipan. Pagkatapos po nun, iniyayahan na naman po ako kinabukasan. Eh di sumama naman po ako. Pero yun po ay pamamahayag na daw nila doon sa lokal ng Lucena City. Eh di siyempre po, nakikinig ako ng mabuti. Pagkatapos po noon, sigian niya, baka pwedeng ikay magpadoktrina na talaga. Ayun po, nagpapadoktrina na po ako. Pero, mayroon pa po akong oras po kasi ng doktrina namin, alas 4. 3:30 pa lang po, ako po'y umaalis na. Kasi po parang ayaw ko po talaga. Ay sabi po sa akin, sige Anya, subukan mo. Ay di, nakinig na naman po ako, sumunod ng Pero matagal na po yun siguro lumipas mga 1 buwan. Ay nabago na po yung ministro na magdodoktrina sa akin. After po noon, sige niya, sasama ka ulit sa akin. Ay sige po. Kasi po kami po umuwi ng province kaya medyo matagal-tagal ng 1 buwan. Pagbalik ko po, inanyayahan ulit ako. Sumama na po ulit ako. Ay sa pakikinig ko po, para namang wala naman talagang umaano sa puso ko na yung mga aral. Nabuksan lang po ang isipan ko noong mapakinggan kong ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo na tao. Doon po. Pagkatapos po nagtatanong na po ako ng iba't ibang tanong hanggang sa po ako maliwanagan na ang kaligtasan pala ay talagang nasa loob ng Iglesia ni Cristo. At ang tunay na Diyos pala ay ang ating Amang nasa langit. Ayun po. Pero ayun po, pagka hanggang sa po ako mabautismuhan, naniwala po ako dahil po ang itinuturo niya sa akin ay nakasulat sa Biblia, sa banal na kasulatan. Ay siyempre po, pag sa banal na kasulatan, lahat po ay totoo. Hindi po naging madali sa akin ang pagiging Iglesia ni Cristo ko
Dahil po, napakarami pong umuusig sa akin. Unang-una po yung pong family ko, talaga po ako hinahadlangan nila. Kasi sasabihin nila sa akin, bakit ka pumasok sa iglesia? Ano makukuha mo riyan? Eh di sabi ko, ay narito po, sabi ko po sa nanay ko, narito po ang kaligtasan. Baka po pwedeng kay anyayahan ko. O sabi ko ng nanay ko, sa mamatay at sa mabuhay ako'y mamamatay na Katoliko. Ayun na nga po, ang nangyari po, ang magulang ko po namatay na Katoliko talaga. Pero pinagpapasalamat ko po, nasa loob ng iglesia ako at ako po ay nakakay ko na rin po yung iba kong mga kamag-anak, saka po yung kapatid ko, yung po mga pamangkain ko. Noong pong ako'y mabautisman ay April 1988 sa Lucena City po. Na masasabi ko po na ang pagpapasya kong manib sa Iglesia ni Cristo ay tama. Dahil po narito po ang kaligtasan. Napatunayan ko po na ang Panginoon Diyos ay laging nasa piling naming sambahayan. Kasi po, ang akin pong mga anak ay nasa tungkulin din. Hindi po kami nagpapabaya sa aming tungkulin. Kasi yun lang po naman talaga ang ang proteksyon natin na tayo sumampalataya sa magagawa ng Panginoon Diyos. Kaya po sa tuwing, siyempre po, wala akong, yung asawa ko yung nawala, panalangin po ang sandata ko. At nagpapasalamat po ako at ang mga anak ko nariyan na laging sumusuporta sa akin. Masaya po ang aming pamilya, masaya po ang aming sambahayan, at kami po ay nakakatupad ng tungkulin ng payapa. Sinasampalatayanan ko po na basta tayo sumunod sa lahat ng utos ng ating Panginoon Diyos at sa pamamahala na nilalagay sa loob ng iglesia, hindi po tayo pababayaan. Basta po tayo matutong manalangin sa Kanya. Ang maipangako ko po sa ating Panginoon Diyos ay manatili kami lahat ng aking sambayan sa aming tungkulin at patuloy na makapaglingkod sa Kanya at sumunod sa lahat ng Kanyang kalooban. Ako po si kapatid na Jocelyn Amargo. Kinararangal ko po na ako'y isang iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Jocelyn Amargo. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Cardona, sa Distrito Eklesyastiko ng Rizal East. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth, at sa pagkakataong ito ay ipinaabot namin ang aming pagbati sa lahat ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Gayun din po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, gayun din yung mga panayang sumusubaybay sa palatuntunan ito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Jocelyn Amargo na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Jocelyn po ay isang masiglang may tungkulin. Isa siyang diakonesa diyan sa lokal ng Cardona sa Distrito Eklesyastiko ng Rizal. Nabanggit kanina ni kapatid na Jocelyn na siya ay dating aktibong kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit, nabago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon nang pagbigyan niya yung paanyayan ng mga kapatid namin noon sa Iglesia ni Cristo na siya ay makinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Naunawaan niya sa kanyang ginawang mga pagsusuri at pakikinig nung siya ay nagpatala na bilang isang dinudoktrina o Bible student na talagang ang kaligtasan niya dito lamang niya matatamo sa Iglesia ni Cristo. Kaya dumating yung pagkakataon na inusig siya at hinadlangan siya ng kanyang mga mahal sa buhay, partikular na ang kanyang mga magulang,
At ang itinanong pa sa kanya ay bakit daw siya umanib sa Iglesia ni Cristo? Ano daw ba ang mapapala niya sa Iglesia ni Cristo? Buong pananampalataya po at buong katatagan na sinabi ni kapatid na Jocelyn sa kanyang mga magulang na narirituan niya sa Iglesia ni Cristo ang kanyang kaligtasan. Kaya hindi lamang sinabi niya ito sa kanyang mga magulang, kundi gumawa pa siya ng paraan para maipaalam din sa kanyang mga mahal sa buhay ang katotohanan ng kanyang napakinggan, katotohanan ng kanyang pinanghawakan, kung bakit natitiyak niya na naririto sa Iglesia ni Cristo ang kanyang kaligtasan. Mga kaibigan, pagka po ang pag-uusapan na ay kaligtasan, ang tinutukoy namin ditong kaligtasan ay kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom, ay marami po ang itinuturo na iba't ibang kaparaan ng iba't ibang mga tagapangaral ng iba't ibang mga reliyon. Subalit tandaan natin, hindi po ang mahalaga kung ano ang sinasabi ng kung sino mang tao. Ang mahalaga po at dapat nating tanggapin at paniwalaan ay kung ano ang katotohanan na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kaya sa pagkakataong ito, muli namin kayong inaanyayahan, samahan niyo po kami sa pagtalakay natin ukol sa paksaing ito. Alamin po muna natin, bakit nga po ba nangangailangan ng kaligtasan ang lahat ng tao? Ang tinutukoy pong kaligtasan dito, kaligtasan sa araw ng paghukom. Pakinggan ninyo at ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo dito po sa kanyang sulat sa mga Kristiyanong taga-Roma, sa 5 ang talatay 12, pakinggan natin ito. Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, lahat ng tao ay nagkasala. Wala pong sino mang tao makapagsasabi na siya mula pagkabata hanggang ngayon ay hindi siya nakagawa ng kasalanan. Lahat po tayo, lahat ng tao, nagkasala. Dahil po sa ang lahat ng tao ay nagkasala, ano po ang kailangan ng tao? Kailangan ng tao ang kaligtasan. Siguro iniisip nung iba, bakit po ba kailangan ko pa na maligtas dahil sa ako ay nagkasala? Sapagkat merong pong itinakda ang ating Panginoong Diyos na kabayaran ng kasalanan na nagawa ng tao. Ano po ang itinakda ng ating Panginoong Diyos na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao? Dito pa rin po sa Roma 6:23 ay ganitong nakasulat, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po ang ipinasya ng ating Panginoong Diyos na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao. Ang sabi sa talata, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tandaan natin ito. Wala pong taong makatatakas sa hatol na ito ng ating Panginoong Diyos. Alin po ba itong kamatayan na tinutukoy dito na siyang ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao? Baka kasi isipin nung iba, hindi po ba talagang ang lahat naman ng tao nalalagutan ng hininga o namamatay? Kaya ang pagkaunawa nung iba, pagka sila ay nalagutan ng hininga, bayad na sila sa kanilang nagawang kasalanan. Kaya mahalagang alamin natin ito. Alin po ba yung tinutukoy dito na kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao? Pakinggan natin sa Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang tinutukoy po palang kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao ay ang ikalawang kamatayan doon po sa dagat-dagatang apoy. Bakit po binanggit dito na ikalawang kamatayan? Sapagkat meron nga pong nauuna
Alin po yun? Yung pagkalagot ng hininga. Maaaring sabihin po nung iba, kung ikalawang kamatayan po yan, di ibig po palang sabihin, wala nang pakiramdam yung mga taong ibubuli dyan sa dagat-dagatang apoy. Hindi po, may pakiramdam po ang tao. Ano po ang katunayan? Pakinggan natin dito po sa Apokalipsis, sa 14, ang talata naman po ay 10 hanggang 11. Ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupres sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailang kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang usok anya ng hirap nila ay napailang lang magpakailang kailanman, sila anya'y walang kapahingahan doon sa dagat-dagatang apoy, araw at gabi. Kung bakit po? Sapagkat itinuturo din po sa banal na kasulatan na meron pong pagkabuhay na mag-uli. Pero dalawa yung uri ng pagkabuhay na mag-uli. Yung unang pagkabuhay, yun po ang mga taong maliligtas at pagkatapos lilipas muna ang 1,000 taon. Pagkatapos noon, muling bubuhayin lahat ng mga namatay para sila ay ibulid na dito po sa dagat-dagatang apoy. Kaya, ang tao po ay merong pakiramdam. Mararanasan nila yung hirap pagka sila ibinulid doon po sa dagat-dagatang apoy. Ilang tao po ang nakataan sa parusang ito ng ating Panginoong Diyos? Lahat ng tao. Bakit lahat ng tao? Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ano ang dapat hanapin ng tao ngayon? Dapat niyang hanapin paano siya maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, paano nga po ba maliligtas ang tao sa araw ng paghuhukom? Pakinggan natin ang pagtuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa 1 sa 3 ang talatay 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang itinuturo ng banal na kasulatan na kaparaanan para ang tao ay maligtas pagdating ng araw ng paghukom. Ano po ang itinuro ng ating Panginoong Sukristo? Ang sabi sa talata, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po yung sasampalatayanan ng tao? Yung bugtong na anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Maaari pong sabihin ng mga nakikinig at sumusubaybay sa amin, nagawa na po namin yan. Sinampalatayanan na po namin ang ating Panginoong Hesukristo bilang aming personal na tagapagligtas, kaya kabilang na rin po kami sa mga taong nakatitiyak ng kaligtasan. Mabuti po ay alamin po muna natin ito. Sino nga po ba yung nagtaglay ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Sukristo? Basta lamang po ba sila nagpahayag at sinabi nilang tinatanggap daw nila si Lord, sinasampalatayanan daw nila ang ating Panginoong Sukristo? Sila na yung mga maliligtas. Sila na yung tunay na sumasampalataya. Alamin natin, ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo, sino yung mananampalatayang tinutukoy niya na di mapapahamak, kundi magtatamuan niya ng buhay na walang hanggan. Pakinggan natin, dito pa rin po sa Juan, sa 3, ang talata po ay 36 naman. Patuloy na pagtuturo po ito ng ating Panginoong Sukristo, pakinggan ninyo. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ang tunay po palang sumampalataya sa ating Panginoong Sukristo, tumalimaan niya sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang katumbas ng salitang tumalima? Nakinig at sumunod sa sinabi
ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggat hindi po nagagawa ng tao ito, sabihin man niya na siya ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi pa rin po siya kabilang doon sa mga tunay na sumasampalatayang pagkakalooban ng ating Panginoong Hesukristo ng buhay na walang hanggan. Kaya mahalagang alamin natin ito. Ano nga po ba yung itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na dapat na mapakinggan ng tao? Hindi lamang niya pakikinggan, kundi susundin niya, sapagkat yun ang katunayang tumalima siya sa ating Panginoong Hesukristo para magtamo siya ng buhay na walang hanggan o maligtas siya pagdating ng araw ng paghukom. Pakinggan po ninyo ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa 1 sa Gs ang talata po 9 ng saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan po natin ito. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, na dapat na pakinggan ng tao at sundin niya, katunayang tumalima siya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, siyaan niya yung pintuan. Ano po ang gagawin ng tao sa kanya bilang pintuan? Ang sabi niya, sino man na pumasok, kaya papasok sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po basta sasampalataya lamang, hindi po basta tatanggapin lamang nila ang ating Panginoong Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. May gagawin sila pagpasok niya sa ating Panginoong Hesukristo. Sino po ang mga taong tunay na pumasok sa ating Panginoong Hesukristo? Nasa loob sila ng kawan. Ano po ang garantiya ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taong pinakinggan siya at sinunod siya? Ang sabi sa talata, silaan niya ang maliligtas. Alin po ang kawan na tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesukristo na doon napaloob, napabilang ang mga tao na sumunod sa Kanya, tumalima sa Kanya, mga taong tunay na sumasampalataya at tiniyak ng ating Panginoong Hesukristo ang kanilang kaligtasan. Dito po sa Gawa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po, mga kaibigan, ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Hindi po namin ito salita, binasa lamang po namin ito, mga kaibigan, mula sa banal na kasulatan. Ang mga taong tunay na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, pinangakuan niyang pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, tumalima sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Binasa na po namin sa inyo kanina, ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo, dapat na pumasok sa Kanya bilang pintuan sa paraang mapaloob sa kawan, at ang kawan na tinutukoy ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya, nung mapakinggan po ito ni kapatid na Jocelyn, hindi na siya nagdalawang isip Naiwanan yung dati niyang reliyon at nagpasya siya na pumasok sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo. At ngayon po na siya ay kaanib na sa iglesia ni Kristo, lubos niyang ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos ang biyaya na ipinagkaloob sa Kanya na tawagin siya sa iglesia ni Kristo. Kalakip noon ang Kanyang pangako na anuman ang mangyari, anuman ang masagupa niya sa Kanyang buhay, kasama ng Kanyang buong sambahayan, mamamalagi sila sa iglesia ni Kristo habang sila ay nabubuhay. Sapagkat natitiyak nga po ng mga tunay na iglesia ni Kristo, nandito po ang aming kaligtasan. Ito po ang dahilan kung bakit ibinabahagi namin sa inyo ang mga katotohanan ito. Pinakahangad po namin, mga kaibigan, makasama po namin kayo sa kaligtasan, makasama po namin kayo sa mga taong pagkakalooban ng ating Panginoong Hesukristo ng buhay na walang hanggan
at makapaninirahan doon sa bayang banal pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya patuloy po ang aming paanyaya, suriin ninyo ang Iglesia ni Cristo. Panalangin namin sa ating Panginoong Diyos na dumating po ang pagkakataon, katulad po ni na kapatid na Jocelyn at ng napakaraming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na dating kaanib sa ibang mga reliyon. Iniwan nila yung dati nilang reliyon at umanib sa Iglesia ni Cristo. Naunawaan nila ang katotohanan ito. Kaya nga po, si kapatid na Jocelyn ay merong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sama-sama po nating pakinggan ang kanyang paanyaya. Kaya po, inaanyahan ko po kayo na hindi pa kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ng ano po ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, ay inaanyayahan ko po kayo na makinig po kayo at magsuri sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Nawa po ay nakatulong ang ginagawa po naming mga paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At bago po tayo magtapos ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Muli, ginamit mong palatuntunang ito para maituro, maihayag namin ang iyong mga kalooban, mga katotohanan mo po na kung ito ay tatanggapin at sasampalatayanan ng mga tao, ay tiyak na maghahatid sa amin, hindi lamang sa pagtatamo ng karapatan na makapaglingkod po sa iyo, kundi higit sa lahat sa pagtatamo ng pangako mo pong kaligtasan. Panginoong Hesukristo, lumalapit din po kami sa iyo. Kaawaan mo po na patuloy na pagpalain lahat ng iyong mga hinirang. Pagpalain mo po higit sa amin ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, buo na po ang aming pag-asa. Pinakikinggan mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito hinihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.